manatili, tayo pong lahat ay tumayo pong muli para sa ating pong communion. Salamat po. Yan, habang binabahagi po yung ating pong communion element, sabi po sa salita ng Panginoon. Sabi po ng salita ng Diyos, sapagkat ito ang turo na tinanggap ko mula sa Panginoon at ibinigay ko naman sa inyo. Noong gabing siya ipagkanulo, ang Panginoong Jesus ay dumampot ng tinapay, nagpasalamat at pinagpiraso iyon at sinabi, ito ang aking katawan na inihahandog para sa inyo. Gawin ninyo ito bilang pag-alaala sa akin. At matapos maghapunan, dumampot din siya ng kopa at sinabi, ang kopang ito ang bagong tipan na pinagtitibay ng aking dugo. Tuwing iinumin ninyo ito, gawin ninyo bilang pag-alaala sa akin. Sapagkat tuwing kakain kayo ng tinapay na ito at iinom sa kopang ito, pinapahayag ninyo ang kamatayan ng Panginoon hanggang sa kanya muling pagparito. Tayo po ay sumandaling personal na manalangin at tayo po ay kung kinakailangan po na humingi ng tawad sa Panginoon sa lahat ng mga kasalanan, pagkukulang na pinapaalala po ng Lord sa atin ngayon. Let's personally ask God in prayer for the forgiveness of our sins po. Lahat po tayo po ay yumuko muna at sumandalihong pumikit. Sa humingi ng tawad sa lahat ng mga kasalanan na nakikita niya sa aming kaisipan, yung mga mata, puso, kamay, Lord, even motibo at pangarap. Yes, for forgiveness. Yes, for your cleansing blood, O Lord Jesus. Tulungan niyo po kami, kaugnayin niyo po kami. Salamat po, Diyos. Salamat po. Salamat po. Amen. Tayo po ay manalangin. Taas po natin yung ating pong mga tinapay at yung juice po. Lord, salamat po sa muli sa pagkakataon na binigay niyo sa amin upang minsan pa na amin pong alalahanin, Ama, ang iyong dakila pong pagmamahal sa amin bilang inyong mga anak. Salamat po sa iyong katawan na inalay niyo po sa krus ng Kalbaryo, Lord, na pinahintulot niyo pong maipako po doon sa krus upang kami po ay patuloy po na mapatawad sa lahat ng aming pong mga kasalanan. Panginoon, magkaroon ng kagalingan. Sabi niyo rin po yun, Lord, sa aming pong mga karamdaman, ito man po ay physical, emotional, or even spiritual, Lord, we claim ang kagalingan na nagmumula po sa iyo. At salamat rin po sa iyong banal na dugo na, Lord, sa Diyos na to, na sumisimbolo lang naman ng iyong banal na dugo, Panginoon, dahil po sa inyong banal na dugo, kaya po kami nalinis sa lahat ng kasalanan at karumihan namin, Panginoon. Salamat po at patuloy rin po naming dinideklara sa araw na ito na, Lord, kami po ay nananabik sa, Lord, muli niyo pong pagbabalik, Lord, na nais na rin naman po namin, Panginoon, na makapiling kayo ng panghabang panahon, Lord. At patuloy nga po na tulungan niyo po kaming maging handa sa inyo pong muling pagbabalik. Salamat, O Diyos, sa mga simbolo na ito na nagpapaalala ng iyong kabutihan, ng iyong pagmamahal, and even po ng magiging katuparan ng iyong mga pangako po sa amin. Salamat po, Diyos. Ang aming pong panalangin sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Atin pong kainin po yung tinapay po, then inumin po afterwards yung juice. Thank you po. Yan, sige po kung maaari na ho tayong umupo. Ayan, okay. No po. So, ayan, salamat sa Lord. Pwede bang pakibati uli yung katabi mo? Sabi mo sa kanya, salamat sa Lord, nandito ka ngayon. Sabi mo sa kanya, may gagawin ang Diyos sa iyo ngayon. Amen. No po. So, ayan, salamat sa Panginoon sa bawat isa po sa atin. Ang ating pong pag-uusapan po ngayon ay pinamagatan po natin pong bahay po sa langit. Ayan, okay, bahay.
Tuloy-tuloy po yung ating pong series last month na pag-aaral po na sa muling pagbabalik po ng Panginoon. No, at meron pong napakahalaga po tayong pag-uusapan po ngayon na ako personally, magiging tapat ako, lately ko na rin lang ho naintindihan at lately ko na rin lang po naunawaan po ito. Yung malaking kinalaman po ng mga talatang babasahin natin sa muling pagbabalik ng Lord. At most of the teaching, sabi ko nga po, no, ako po yung nagbibigay ng kaunting disclaimer. No, hindi ako, naamin ko, kada pastor may mga limitasyon. Meron pong mga bagay na very comfortable silang ituro. Bakit? Kasi medyo naaral nila ng todo. Pagdating ho dito sa eschatology, ang tawag ho dito is eschatology. No, yung theological term na study of the last days. Ito ho yung inaaral po natin. To be honest, sabi ko, hindi ako ganun kagaling dito. At ako rin po ay patuloy pa rin lang pong natututo, nag-aaral, nagbabasa ng Biblia, lalo na po at the same time tinitimbang ko po yung mga aking pong nababasa, napapakinggan at natututunan at yun po yung aking pong binabahagi sa inyo sa ating pong mga pag-aaral for the past few weeks, few Sundays na po. So, ito po yung ating pong pag-aaralan po ngayon. Kung maaalala nyo po, meron po tayong napag-aralan ng mga nakaraan, siguro hindi ko na rin matandaan, pero parang this year pa rin lang po yun, na pinamagatan ko pong The Bride of Christ. No, naalala niyo ho ba? So may pag-aaral po tayong ganun na ang title is The Bride of Christ. At may malaking kinalaman po yung pag-aaralan pa rin po natin ngayon sa nabasa po na pag-aralan na rin ho natin last time. No, po, kaya in-encourage ko po kayo na kasi hindi na ho natin madadaanan ng mabilis ho yun, ng mas matagal o mas malalim na pag-aaral yung turo na yon, pero may kinalaman ho kasi dito. Kaya I encourage you na kung pwede nyo, may katanungan kayo, pwede nyo hong balikan po yun. Okay? Tayo muna po ay yumuko muli at manalangin at tayo po humingi ng tulong sa Diyos sa ating pong pag-aaral ng Kanyang salita. Lord, salamat po muli sa pagdala nyo sa amin sa lugar na to upang kami po ay Lord, manambahan upang kami po ay higit sa lahat makapag-aral ng iyong salita. Lord, hayaan nyo nga po na ang mga puso at isipan po namin ay maging bukas sa mga nais nyo pong sabihin, ituro, ipaalala po sa amin. At higit sa lahat, Lord, hinihiling po namin ang tulong at kapangyarihan ng iyong banal na Espiritu na siya pong malaya pong gumalaw, mangusap, kayo po yung magpakahayag sa araw po na ito. Lord, kami pong lahat na nandito, maging sila rin po na pinahintulot nyong nakakapanood ng gawain na to, Lord. We also extend our prayers and blessing, Lord, sa kanila, kasama po ng kanilang mga mahal sa buhay. At gawin niyo pong pagpapala, O Diyos, ang pag-aaral pong ito, Panginoon. Lord, and even, Lord, we rebuke also any works of the enemies, Lord, mga panggugulo, mga tukso, mga kasinungalingan, mga discouragement, mga stronghold ng kaaway ay patuloy po namin po itong winawaksi at dinideklara po namin ang kapangyarihan ng banal yung Espiritu sa lugar pong ito at ang katagumpayan na nagmumula sa inyong pangalan, Panginoon. Salamat po, O Diyos, maingat naming binabalik, Lord, ang lahat ng pagpupuri, ang lahat po ng pagdakila sa pangalan lamang po ng aming pong Panginoong Jesus. Ito ang aming dalangin. Amen, amen. Sige, palakpakan po natin ng malakas po ang Panginoon. Na po. So, yan po yung pag-uusapan natin, bahay sa langit. Na po. At yun nga ho ito po yung isang napakagandang pangako po ng Lord sa atin na pagdating ho natin sa langit, meron ho tayong tirahan po doon. May bahay po tayo doon. Ang salin nga po ng King James Version, sabi po ng Bible, may mansion daw po tayo doon. Na po. Pauunahan ko na kayo. Na po. Tiyak na tiyak po, pagdating po sa langit ay punong-puno ho ng napakaraming sorpresa ang langit. Naintindihan mo ba? Ulitin ko ho yan. Tiyak na tiyak ho yan. Pagdating ho natin sa langit, punong-puno ho ng maraming sorpresa po ang Diyos para po sa atin bilang kanyang mga anak. At tayo po ay tiyak na mamamangha. Na po, sa kagandahan, no, sa kaluwalhatian po ng Diyos, sa langit po na pinangako niya sa atin, tiyak na tiyak po yan. Na po. At
tayo po, ang bawat isa po sa atin doon ay magkakaroon tayo ng tirahan po doon. Yun po yung pangako niya At yun po yung babasahin po natin po mamaya. Pero bago po yun, gusto ko muna pong balikan, may isa pong napakahalagang aral po sa Bible na tayo po ay mula po sa Old Testament hanggang sa New Testament, hanggang Book of Revelation specifically, ay tayo pong lahat ng tumanggap sa Panginoon, tayo po ay tinatawag pong Bride of Christ. Sabi nga natin, Bride of Christ. No, tayo po ay mapalalaki po ito, mapababae. Ang sabi ho ng Biblia, tayo po ay symbolically ikakasal po sa Kanya. Hello. So para pong yung lalaki at babaeng kinasal, sila po'y pinag-iisa ho ng Diyos. So yun lang po yung pinaka-essence ho nun. Tayo po ay symbolically ikakasal kay Jesus, pero tayo po ay magiging kaisa na ng Panginoong Jesus. Yun po yung ibig sabihin po nun. Naintindihan mo ba? At bawat isa po sa atin bilang mga anak ho ng Diyos, ulitin ko, tayo po ay tinawag pong Bride of Christ at tayo ay ikakasal sa Panginoon balang araw sa kanyang muling pagbabalik. Yun po yung turo po ng Bible. Some of the passages na po, napakita nga natin kapatid, some of the biblical references na tinutukoy po dyan, in the book of 2 Corinthians, chapter 11, verse 2, sabi ho dyan ng Bible. Samahan niyo po ako sa pagbabasa po ng salita ng Diyos ng malakas at para kay Lord. 1, 2, 3, go! Nag-aalala ako sa inyo tulad ng pag-aalala ng Diyos. Ang katulad nyo ay isang malinis na dalagang ipinagkipagtipan ko sa isang lalaki. Walang iba kundi si Kristo. Yan, no? Napakalinaw po dito yung paghahambing, yung paghahalintulad. Hindi po literal, ulitin ko, hindi literal na tayo po ikakasal. No? No po, nakatulad po ng lalaki at babae dito. Ito po ay simbolismo lamang, very symbolic lamang po ito. At sabi po dito ni Apostol Pablo, ang mga iglesia o mga anak po ng Diyos, ang mga churches, kapag sinabi pong iglesia, hindi yung specifically iglesia ni Cristo, the Church of Christ, na po tayo pong mga simbahan po, no, yung mga Christians, yan. No, yun po yung sabi dito, nag-aalala ako sa inyo tulad ng pag-aalala ng Diyos. Ang katulad nyo, so katulad, paghalintulad, paghambing, ay isang malinis na dalagang ipinagkatipan. Na po? So isang babae ho na nakatakdahong ikasal. Sabi diyan sa isang lalaki, walang iba kundi si Kristo. Another passage, next passage in the book of Ephesians chapter 5. Basahin po natin rin ng malakas. 1, 2, 3, go! Mga lalaki, mahalin ninyo ang inyong asawa na gaya ng pagmamahal ni Kristo sa iglesia. Inihandog niya ang kanyang buhay para sa iglesia upang ialay ito sa Diyos. Matapos linisin sa pamagitan ng paghuhugas sa tubig at sa salita, ginawa niya ito upang ang iglesia ay maiharap niya sa kanyang sarili na nasa kagandahan nito. Na po, pakibalik nga po, kapatid, verse 25. So sabi ho dito, na madalas itong nababanggit na mga pastor, na mga nag-o-officiate ng wedding po sa mga kinakasal, no po, na ito po'y tagubilin po. No? So sabi niyan, mga lalaki, mahalin ninyo ang inyong asawa na gaya ng pagmamahal ni Kristo sa iglesia o sa church, sa mga believers. Na po, so makikita ho natin from time to time. At napakaraming talata ho sa Bible, at mamaya magbibigay pa ako ng talata sa Biblia, na kinukumpara po ng Biblia yung pagmamahal ng lalaking ikakasal sa babaeng ikakasal, ang pagmamahal ni Kristo sa mga believers po na sumampalataya ho sa Kanya. Napakalinaw, yan ho yung ibig sabihin po niyan. No? Kaya sabihan, inihandog niya ang kanyang buhay para sa iglesia. Verse 26 ulit, kapatid. Pakibalikan natin. Upang ialay ito sa Diyos matapos yan. No? Verse 27, ginawa niya ito upang ang iglesia ay maiharap niya sa kanyang sarili na nasa kagandahan nito. No, kaya palagi nating nababanggit, ulitin natin, walang babaeng kinakasal na pangit. Tama ho ba? Hello? No, pagka pumunta kayo sa lahat ng kasalan, walang ibang pinakamaganda doon. Kahit may bida-bida pa dyan na umi-eksena, ang pinakamaganda palagi ay yung babaeng kinakasal. Tama ho ba? No, yun po paulit-ulit ho yan sa Biblia. No po, upang maihirap niya sa kanyang sarili na nasa kagandahan nito. No po, and in the book of John chapter 14 verses 1 to 3, ito po yung passage po natin. John 14, 1 to 3. A very familiar passage, no po.
Dahil nandito ho yung John 14:6, that I am the way, the truth, and the life. Na po, andito ho yung passage na yon. Pero bago po yun, by the way, ang context po nito, ito po yung gabi na bago ho ipako si Jesus sa cross. No? The night before na ialay ni Jesus yung buhay niya po sa krus ng Kalbaryo, nagkaroon po siya ng intimate talk with his disciples at this time. Masinsinan ho yung kanilang usapan. Na po, yung mga katanungan po ng mga disciples, pinipilit pong sagutin at ipaliwanag ng Panginoong Jesus dahil nalalabi na ho yung kanyang oras. Kaya lahat po ng gusto niyang itagubilin sa mga disciples niya, dito niya ho binuhos. Kaya ito ho yung tinatawag pong the Olivet Discourse na tinatawag. Kaya po sabi po in the book of John chapter 14 verses 1 to 3, basahin nga ho natin ng malakas at sabay-sabay. 1, 2, 3, go! Huwag mabagabag ang inyong kalooban, sumampalataya kayo sa Diyos, sumampalataya din kayo sa akin. Sa bahay ng aking Ama ay maraming silid. Kung hindi ito totoo, sasabihin ko ba sa inyong pupunta ko roon upang ipaghanda ko kayo ng inyong matitirhan. Verse 3, at kapag naipaghanda ko na kayo ng matitirhan, ako'y babalik at isasama ko kayo upang kayo'y makapiling ko kung saan ako naroroon. Ayan. Napakagandang pangako ho ng Bible. Na ang Panginoong Jesus mismo ang nagsabi. At alam nyo, by the way, sabi ko nga, lately ko lang ho ito lubos na naintindihan pa. Akala ko isang turo lang po ito patungkol sa salvation, kung paano pupunta ng langit. Pero alam nyo, nung naglaan ho ko ng panahon para pag-aralan ho ito, may tinatawag ho pa kasi sa Bible na foreshadowing. Sabihin nga natin, foreshadowing. Ang isang example ho nito ay yung Book of Hebrews. Kung nabasa niyo po yung Book of Hebrews, ito po ay patungkol po sa trabaho po ng high priest during the Old Testament. Yung pinakapunong pari o yung high priest, mayroon siyang trabaho sa templo at ang lahat ng kanyang gawain sa loob ng templo ay bilang pagtanaw sa gagawin ng totoong pinakapunong pari, kundi wala pong iba kundi si Jesus. Yung gagawin niya pong pagliligtas sa krus ng Kalbaryo, yun po yung pagtanaw o sumisimbolo sa lahat ng ginagawa ng mga high priest during the Old Testament times. At yung author po nun talagang inisa-isa niya po yan. Kaya kung babalikan niyo yung Book of Hebrews, yun po ang tinatawag po doon, the foreshadowing of Christ. O yung pagtanaw sa lahat ng gagawin ni Jesus sa kanyang pagliligtas sa buong sangkatauhan. At alam niyo po, ang talata pong binasa natin, John chapter 14 verses 1 to 3, ay sabi ho ng mga Bible scholars, isa rin ho itong halimbawa ng foreshadowing ng ginawa ni Jesus at ng kanyang gagawin pa hanggang sa second coming. Bakit? Kasi po alam niyo po, ang passage na to, ang mga talata po na ito ay may kinalaman na po, ito po ay sumisimbolo o kumakatawan sa Jewish custom ng kasalan. At alam niyo, sabi ho pwede niyo i-check ho ito online, hanggang sa kasalukuyan po ito, ang mga Hudyo po, lalo na yung mga Orthodox Jews, meron silang mga ceremonies na ginagawa sa pagpapakasal ng lalaki at babaeng mga Hudyo. At subukan po nating isa-isahin po ito. Meron pong, ulitin ko, merong mga seremonya na ginagawa ang mga babae at lalaki pong Hudyo na sabi ho ng mga Bible scholars, hindi ito basta lang seremonya, kundi ang bawat gawain ng pagpapakasal ay meron hong kinalaman sa ginawa ni Jesus at sa lahat ng gagawin niya pa. The first example po nito, next slide po kapatid. So, tingnan po natin, di ba, sa Christian wedding ceremony, meron tayong pagkakasunod-sunod rin tama ho ba? Yung mga kinasal ho dyan, kahit dito sa church, di ba, may seremonya ho tayong ginagawa. Magmula ho sa paglakad, lahat, So, yung pagbe-bless, lahat po ng ginagawa po dito, may ibig sabihin rin. Pero kakaiba ho yung Jewish wedding ceremony. At ang lahat po pala ng mga detalye ng seremonya nila, meron pong symbolic meaning po na ginawa po ng Panginoon at sa second coming of Christ. Ayan. Unang-una po ay yung the contract na tinatawag. Sabihin nga natin contract. Ayan. So sa lahat po ng kasal, lahat po may kontrata. Tama ho ba? May marriage contract na tinatawag. Kung kinasal ka, wala kang pinirmahang kontrata, peke yung kasal mo. Nabudol ka.
Naintindihan mo ba? At kailangan yung kasal mo ay talagang kailangang pumasok ng PSA o dati ay NSO pa. No po, at may certification ho yan. No? Yung mga nagpakasal dan, i-check nyo kasi baka gawang rekto yung marriage contract. No? Kasal-kasalan. Dati usong-uso yan, no? Yung kasal-kasalan lang. At alam nyo, ito ho pala, so ito po, no, ang Greek word nga daw ho nito ay yung, Hebrew word ho nito ay ketuba. Ketuba na tinatawag. Nang ibig sabihin po nito ay covenant. Sabihin nga natin covenant. Na kung saan yung tatay po, no, yung tatay po ng lalaki ay pupunta ho siya sa bahay po nung babaeng mapapangasawa nung anak niya. At sila ho ay mag-uusap po sila. At after ho nilang, no, kung papansin niyo to, during the Old Testament times may mga ganitong example. 'Di ba yung kay Jacob, no? Even po yung kay sa anak po nila Abraham, 'di ba? Sila Isaac, 'di ba? Na kung saan si Abraham ay inutusan yung kanyang katiwala na ihanap mo nga ako na mapapangasawa ng anak kong si Isaac. Nasusundan ho ba? No po, so may pumunta hong alipin at no, nag-pray pa nga siya na, Lord, bigyan mo ko ng senyales kung sino ba dito yung babaeng para sa amo ko. Tama ho ba? At nung time na yon, nung pinakita na ng Lord sa kanya, dapat yung babae pa rin ay kusang loob. No? Na gustuhing mapakasal at sumama dun ho sa sinugo nung kanyang amo. No? It's also the same thing, mga kapatid, katulad rin ho sa atin po, no po, na kung saan, mga kapatid, kailangan natin maintindihan na ang Diyos Ama ay nagkaroon po ng covenant o ng kontrata sa kanya po mga anak. Na po? At the same time, kung papaano pong ang lahat ng tumatanggap sa kanya mapapabilang sa bride of Christ, ay kailangan pong kusang loob na po natanggapin yung offer o inaalok po ng kaligtasan ng Diyos. So napakahalaga po ng word na contract. Ito po yung unang-una. So kailangan nilang pumirma po ng kontrata. Na po, ng kasunduan. At during their time, actually hanggang ngayon, pinapractice pa po ito ng mga Hudyo. Yung tinatawag pong fixed marriage. No? Yung tinatawag hong ang nagkakasundo ay yung mga magulang. Na po, ng magulang nung lalaki at magulang ng babae, sila ho yung nagkakasundo sometimes para ho ipakasal yung kanilang mga anak. Pero with consent, dapat with consent ng babae, kailangan niya pa rin gustuhin. At kailangan niya kasing pumirma ng kontrata. Then the next part ng wedding ceremony is yung tinatawag pong the bridal payment. Yan. Sabihin nga natin, bridal payment. Yan, napakapalad ng mga babae dati. Kasi pagka umuo ka dati, o hanggang ngayon, yung mga Hudyo, may bayad ka agad. No, saan ka nakakita nun? Di ba? Kapag ka pumayag kang magpakasal, babayaran ka agad. No, at alam nyo, sabi ho ng mga Hudyo, no, yung pagka pumirma ho yung babae sa kontrata at nag-agree sila sa lahat ng mga kasunduan, yung tatay po ng lalaki ay magbibigay na ng mohar na tinatawag o regalo doon po sa pamilya ng babaeng mapapangasawa ng kanyang anak. And afterwards, yung regalo rin naman po ito ay magiging pagmamayari ng babaeng ikakasal eventually. Yun po yung tinatawag na bridal payment. At ang ibig sabihin daw ho pala nito, yung simbolismo daw ho pala nito, ay kung saan yung Diyos Ama ay nagbigay na rin ho siya ng bayad. At ang ginawa niya hong bayad ay yung kanyang anak po mismo para po sa kontrata na pinangako ng Diyos Ama na buhay na walang hanggan. Yun ho yung simbolismo daw ho nito. No? Sabi ho ng mga nag-aaral po nito. Then after, so una po yung kontrata, pangalawa po yung bridal payment, then pangatlo po yung tinatawag pong ceremonial bath. So na-imagine nyo ho yung mga ikakasalas, after mag-sign ng marriage, magbibigay ng regalo yung tatay. Tapos, sila daw ho ay parang liliguan. Separately. No, part ng wedding ceremony nila yon. No, liliguan separately yung lalaki sa isang lugar, pati yung babae kailangan niya ring liguan bilang tanda ng paglilinis. Na kaya daw ho pala, si Jesus rin mismo,
ay ito yung sumisimbolo ng bautismo sa tubig. Na kung saan kahit si Jesus mismo, kahit siya ay Diyos na naging tao, nagkatawang tao, ay nagpabautismo siya bilang part ng wedding ceremony. At lahat po ng taong tumatanggap at sumasampalataya kay Lord, ang utos niya ay kailangan ring magpabautismo sa tubig. Naintindihan mo ba? Part ng ritual ng paglilinis. Yung po yung simbolismo ho niyan. So, sa wedding ceremony ho yan ng mga Hudyo. Then afterwards po nun, ito na ho yung betrothal na tinatawag. Na po, ang sabi ho dito, at this point, the bride and the groom are betrothed. This is more than a simple engagement. Ayan, wala si Jordan eh. Halimbawa ko pa naman dapat sa Marilao Doon po siya nag-preach. Dem, nasaan? Di ba? No, yung kapag kayong babae ay napasagot na at siya po ay aalokin ng lalaki na, will you marry me? Na po, at after po nun, ibig sabihin engaged na sila. No, ibig sabihin nakatakda na silang ikasal. No, hindi na pwedeng mag-entertain ng iba. Pareho, yung lalaki at babae, hindi na pwedeng magpaligaw yung babae, yung lalaki, hindi na rin pwedeng manligaw ng iba. Bakit? Kasi engaged na sila. No, inaasikaso na nila yung kasal. Na po? Pero iba ho yung kaibahan nito, malaki ho yung kaibahan nito sa mga Hudyo. Bakit? Kasi sa atin, kapag ka-engage ka, hindi pa kayo kasal. Kaya meron pa rin nangyayari kung minsan, di ba, na kahit engaged na ay yung tinatawag na mga the runaway bride. Di ba? Minsan sa oras nga mismo na kasal, di ba, nagtatatakbo pa at nag-iisip na ayaw niya palang magpakasal sa lalaki o hindi pa pala siya handang magpakasal. Na po? At meron ring runaway groom. Hindi lang runaway bride, ha? No, may mga ganyan ng story na yung lalaki tumatakbo rin at hindi rin nagpapakita. Naintindihan mo ba? Pero ang kaibahan po nito, sa Jewish customs, pagka sila po ay betrothed na tinatawag, sila po ay legally kasal na. Legal na ho yung kasal nila. No? Yun ho yun. Kahit hindi pa sila nagsasama, wala po pong sexual relationship na nangyayari, sila yung officially and legally kasal na. Kaya maalala niyo during the time ni Mary and Joseph, naalala niyo sa New Testament, tama ho ba? Nung nalaman ni Joseph na si Mary ay buntis, di ba? Ang sabi ng Bible, description ng Bible, sila ay betrothed na or engaged na. Kaya nung nalaman ni Joseph na buntis si Mary at hindi siya ang ama, anong sabi niya? I-divorce niya. No, hindi lang basta hiwalayan. I-divorce niya. Na po, so kailangan na ng divorce paper ang taong engaged na sa Jewish custom. No, ganun ho yung kanilang kaugalian. No? At kailangan magbayad ng halaga uli yung lalaki doon sa babaeng i-divorce niya. Na po? So in short, kapag betrothed na po sila po ay legally binded na. No, by law and by spirit, no? Yun po yung ibig sabihin po nun. At alam niyo po, ang ibig sabihin po nun ay tayo po na tumanggap sa Panginoon by faith, pinapasok na natin siya sa puso natin, tayo po ay kasal na kay Kristo. Legally, tayo po ay kasal na sa Kanya. Although hindi pa tayo makikipag-isa sa Kanya eventually. Naintindihan mo ba? Officially, kaya tayo po ay mga anak na ng Diyos. Tayo po ay pupunta na ng langit balang araw. Tayo po ay makikipag-isa na sa Kanya balang araw. So yun po yung betrothal period na tinatawag or sa ceremony. Then after po niyan ay yung, may tinatawag ho sila yung mga Hudyo, the period of waiting o yung panahon ng paghihintay. Sabihin nga natin, waiting time. Yan. Po. So alam niyo ho, ang ibig sabihin daw po nito sa mga Jewish custom po nila, iba-iba ho yung sitwasyon ho dito. Pero kadalasan daw ho, yung paghihintay daw po nito, kasi after ho nila ng kasunduan, after ho silang paliguan separately, umaalis ho yung lalaki. No, aalis muna siya. At yung babae, kailangan niya muna maghintay. No, mananatili siya dun sa bahay ng tatay niya. Na po, kadalasan daw, no, sa Jewish custom, may halos 1 taon yung paghihintay. Imagine niyo, parang yung engagement rin, di ba? Minsan, ilang buwan pa lang kinakasal, pero sometimes after 1 year saka kinakasal. Yung iba nga, 2 years, 3 years pa eh. No, parang ganun rin daw ho dito.
So yung lalaki ay aalis siya at maghihintay yung babae para balikan siya para sa official na wedding ceremony. Na po, na katulad rin daw po, no? Katulad rin ho na, at bakit? Kaya po yung, sabi ho dito, bakit umaalis yung lalaki, na po, sa babaeng mapapangasawa niya, bakit? Kasi magpapaalam siya para siya ay gumawa ng bahay at usually ito ay malapit sa bahay ng tatay niya o sa lupa ng tatay niya. Now, ganun ho yung kanilang Jewish custom. Nasusundan ho ba? Magpapaalam after na magkasundo yung lalaki at babae, na po, magbigay ng regalo. So, aalis siya, magpapaalam siya. Bakit? Kasi uuwi siya sa bahay ng tatay niya at gagawa siya ng sarili niyang bahay doon, sa lupa ng tatay niya. Pero mangangako siya sa babaeng pakakasalan niya na mag-iisa sila na babalikan kita. Kaya po yung passage na John 14, 1-3, lang sabi ni Jesus, ang sabi ni Lord sa mga disciples, huwag kayong malungkot. Tama ho ba? Na po, pakibalikan nga ho natin, John 14, verses 1-3. Ito ho yung context po noon. So ang context ng passage po nito ay may kinalaman po sa kasalan. May kinalaman po sa pagiging bride of Christ natin bilang mga Kristiyano. At may kinalaman po kay Jesus bilang bridegroom na tinatawag. Naintindihan, no? Yun ho yung context po nito. Kaya sabi ni Jesus, huwag mabagabag inyong kalooban. Sumampalataya kayo sa Diyos, sumampalataya din kayo sa akin. At verse 2, sa bahay ng aking ama ay maraming silid. Na po, ako mas gusto ko po yung translation ng King James Version. Sabi ng King James, no? In my Father's house are many mansions. Mas gusto ko yun. Ayoko ng silid lang. Yung translation ng King James, ay sabi niya magkakaroon tayo malalaking bahay sa langit. So imagine niyo, mga kapatid, kailan po sabi ni Jesus, no? Kaya po sabi po verse 3, sabi po verse 3, kapatid. Kung, yan, sige. At, asa na ba? Verse 3. Yan na ba yun? At kapag naipaghanda ko na kayo ng matitirhan, ako'y babalik at isasama ko kayo upang kayo'y makapiling ko kung saan ako naroroon. Sabi ni Jesus, aalis ako. Pupunta ako sa bahay ng ama ko at ipaghahanda ako kayo ng mga bahay na matitirhan. At kapag natapos ko na yung ginagawa kong bahay, babalikan ko kayo at isasama ko kayo upang hindi na tayo magkahiwalay kailanman. Naintindihan mo ba? Si Brother Gilbert ay gumagawa ho ng bahay yan. Imagine mo ilang taon nang nagsabi si Lord, di ba, na nung pag-alis niya, ni-imagine ko gaano kaya kaganda yung bahay na ginagawa ni Lord at hindi niya pa natatapos hanggang ngayon. Malamang tapos yan naman siguro. Baka parang katulad sa paggawa ng bahay, minsan yung finishing touches, wag naman maging literal. Akin lang po itong opinion. Hindi ho ito, possible hindi ho ito literal. Dahil ako naniniwala akong makapangyarihan ng Lord at kaya niya sa isang iglap, kaya niyang gawa ng bahay. Kaya lang ako, sama lang ho ng aking pong pananabik ay ini-imagine ko gaano kaya kalaki at kaganda yung bahay natin po doon sa langit. Naintindihan ho ba? Alam niyo, naalala ko nga ho tuloy yung story, no? Mayroon daw hong isang lalaki na siya yung nagkaroon ng karamdaman, tapos sa kanyang karamdaman, malapit na siyang mamatay actually. Tapos naginip siya. Mayaman po itong lalaki na to. Mayaman tong lalaki na to. Although may takot siya sa Diyos, pero siya ho ay mayaman, pero sa totoo lang, hindi siya ganun kaseryoso sa pananampalataya niya sa Panginoon. At alam niyo, sa kanyang panaginip ay para bang nagbigay ng pahapyaw yung Diyos daw sa kanya. Kasi pagpasok niya daw sa langit, di ba, talagang mangha siya. Bakit? Kasi yung kalsada sa langit ay ginto . Sabi niya, dinescribe niya, talagang napakaganda. At sabi niya, ganun, pagpasok niya lang sa gate of heaven, nakakamangha na kasi ang daming mga mamahaling bato na nandun, na disenyo. At pagpasok niya daw doon ay napakalaking mga mansyon talaga yung bahay. No? Ang lalaki at ang gaganda ng mansyon na sabi niya, excited siya, ito na ba yung bahay ko? No? Yung anghel daw nag-aalalay sa kanya, naku, hindi pa yan yung para sa'yo. Lakad pa sila, may mas malaki pa at may mga sasakyan. No, lakad pa sila, excited siya lalo at tinanong niya yung anghel, ito na ba yung bahay ko? No?
Sabi daw nung anghel, hindi pa. Kakalakad nila na mamangha siya. Paganda ng paganda yung bahay. At sabi niya, excited siya na mas maganda eh. Tapos pagdating doon sa duluhan, ay merong isang maliit na barong-barong. At sabi nung anghel, Sir, ito ho yung bahay niyo. Barong-barong. No, at alam niyo, siya daw nalungkot eh. Nalungkot siya sa kanyang panaginip. Sabi niya, ba't nagaganda? Yung mga bahay doon naggaganda. No, ang gaganda ng bahay. Ba't pagdating dito sa akin barong-barong. No, parang hipan lang ng hangin malalaglag na. Sagot daw nung anghel sa kanya, yan lang ho yung pinadala yung materialis dito Papunta ng langit No? Nahirapan nga akong gawin yan kaya pagtiisin nyo yan. Naintindihan mo? Alam nyo, nung nagising ho siya, biglaan niyang na-realize, nga no, pwede palang mayaman tayo dito sa lupa, pero pagdating sa langit, baka naghihirap tayo. Naintindihan po ba? No, kaya alam nyo, pero ito ho yung pangako niya, pwede ho tayong magkaroon ng magandang tahanan sa langit. Ito yung pangako niya po sa kanyang mga anak. At ito ho yung symbolic na tinatawag, symbolism na tinatawag sa marriage ceremony ho. No? Kaya ang sabi ho dyan, after ng period of waiting, may tinatawag naman pong the parting gift na tinatawag. O yung regalo, ito hindi lang regalo ng tatay, kundi regalo mismo ng groom o ng lalaking ikakasal doon sa babaeng mapapangasawa niya. Ang Hebrew word po nito ay yung matan na tinatawag. A bridal gift to the bride. As a reminder that he loved her and would return for her. At alam niyo po, si Jesus, bago ho siya bumalik, meron ho siyang pangako sa mga disciples niya. Ano ho yung pangako niya? Ano ho yung pangako ni Jesus na binigay niya sa mga disciples? Sabi niya, huwag kayong malungkot. Yan, yung promise of the Holy Spirit. Yun yung regalo na iniwan niya sa mga disciples bilang tanda na siya'y muling babalik. At ang bawat lahat tumanggap at sumampalataya ay pinagkalooban niya ng banal na spirito. At ito ho yung parting gift sa Jewish wedding ceremony. Then next po after ho niyan, ng seremonya ho ito rin ho yung tinatawag na yung ginagawa ng babae during the waiting period. So sabi sa Ingles, while she waited, the bride would ready herself for the return of the groom by keeping busy and preparing herself for the wedding day, such as by making wedding garments, having lamps prepared, and learning how to be a good wife. Nang ibig sabihin daw ng simbolismo na ito, sabi dito, while the church awaits Christ's return, she is to ready herself by keeping busy and preparing herself, such as obeying all He has commanded us. Yun daw ho yun. Kasi hindi ho alam nung babae kung kailan babalik yung mapapangasawa niyang lalaki. Kaya ang kailangan niyang gawin, habang naghihintay siya, kailangan niyang maging abala bilang paghahanda. Paghahanda sa pagkakaroon ng buhay ng may asawa. At the same time, katulad rin natin na tayo po ay ikakasal sa Panginoong balang araw, sa totoo lang, kailangan natin maging abala sa maraming bagay, lalo na sa paglilingkuran sa Diyos. Binibigyan tayo ng pagkakataon pa ng Lord para maibigay pa natin yung best natin para sa Kanya. Kasi babalik ko siya. Babalik ko ang Panginoon. Naintindihan Kaya naalala niyo po yung parable of the 10 bridesmaid na diniscuss natin last week. Tama ba? Di ba lahat sila pumunta doon sa isang bahay, sa isang lugar, lahat sila naghihintay at meron silang lampara. Tama ba? Kaya lang may 5 matalinong babae na may dalang lampara pero may dala pang extrang oil. Pero may mga 5 babaeng mangmang na wala silang baon na extrang langis. At alam nyo, base sa survey, alam nyo, simula daw nung nagka-pandemic, base ito ng pag-aaral ng Kristyanismo sa buong mundo. Simula daw nung nagka-pandemic, di ba maraming simbahan ang nagsara? Tama ba? Ang daming churches, kahit Christian churches nagsara. Na sobrang hirap.
At marami hong time na yun, hindi lang nagsara, no, natigil ho yung panambahan. Pero after ho ng pandemic na malaya na hong bumalik, alam niyo sa totoo lang, sabi nung sa survey ho, 50% pa lang ho ng nagsasabing dating Christians ang bumabalik sa pananambahan po ngayon. Ang 50% hindi pa rin bumabalik sa pagcha-church. Tulog pa rin. Naintindihan mo ba? Tulog pa rin ho sila. Kaya ho, hindi malayo na, baka talaga yun yung description, the parable of the 10 bridesmaid. Na 50%, di ba, yung 5 babae lang yun na natiling gising, na natiling may apoy yung lampara, then the remaining 50% ay hindi handa sa muling pagbabalik ni Lord. Hindi ho natin alam. Baka ito na talaga ngayon nangyayari sa panahon na yon. Na maraming nagsasabing Christian sila pero hindi sila handa sa muling pagbabalik ng Panginoon. Naintindihan po ba? No po, so ito ho yun, yung period of, the period of waiting na tinatawag. Then after ho niyan, yung tinatawag namang the wedding procession. Sabihin nga natin, wedding procession. Yan. Na alam nyo, sa Jewish custom daw ho pala, alam nyo, totoo ho yun na yung tatay lang daw ho ng lalaking ikakasal, yung magsasabi sa kanyang anak na lalaki, sige, pwede mo nang sunduin yung mapapangasawa mo. Na po, yung lalaki yung magbibigay ng go signal. Kapag sinabi niya, okay, approve na. Approve na yung titirahan niyo, okay na, balik ka na. Kaya ho pala nung sinabi ni Jesus na walang ibang nakakaalam kung kailan ako muling babalik, kundi ang Ama lang na nasa langit. Although ang paliwanag ng mga Bible scholars doon, ito po yung sinatawag pong self-emptying ni Jesus, na mas minabuti niya. Pero ito'y simbolismo rin ng Jewish wedding ceremony. Na huwag ho natin kakalimutan po yan. Na po? At ang sabi rin ho dito, after po noon, na sinabi ng tatay, okay, pwede ka nang bumalik. Na po? At meron ho silang tinatawag na procession. Na kung saan, no, yung lalaking ikakasal, meron siyang messenger at sumisigaw ng malakas sa daraanan ho habang bumabalik yung lalaki ikakasal. At sabi sa Ingles, behold the bridegroom. No, sumisigaw yung messenger na yun. Halimbawa, no, nandun yung lalaking ikakasal, ako yung messenger. Ako yung tagasigaw na dumating na, parating na yung lalaking ikakasal. Habang nandun yung lalaking ikakasal. At sa Jewish wedding ceremony, no, meron rin po, bukod sa lalaking sumisigaw na messenger, iihi po sila ng napakalakas na trompeta, yung shofar na tinatawag. Bilang kasama ho sa pag-iingay para humagising ang lahat ng mga tao. E natatandaan nyo, di ba, sa time ng rapture, anong sabi ng Bible? Bababa, di ba? Sabi nga, hindi ito tahimik eh. Bababa muna yung anghel at sisigaw siya ng napakalakas. At saka tutunog yung trompeta. Tama ba? Sa muling pagbabalik ni Jesus. At ginagawa ho ito ng mga Hudyo every time na may mga wedding ceremony ho sila sa Israel. Ganun ho. Yung ginagawa ho nilang kostumbre. Na po ulitin ko, kapag sinabihan na nung lalaki, nung tatay yung lalaki, pwede ka nang bumalik, yun ho yung nangyayari. May procession na nangyayari. Papunta po sa bahay nung babaeng mapapangasawa niya. Yung wedding procession na tinatawag. Then afterwards, nun, ay may tinatawag pong the consummation. Hindi ho consummation, ha? The consummation. Sabi ho dito, once the bride and groom were together again, they entered into a bridal chamber to consummate the marriage. Ayan. No? Totoo ho ito. Ito pala talaga yun. No po? No? So, by the way, yung ibig sabihin rin ng wedding procession, pagka bumalik, ito yung tinatawag na rapture, ha? No? So walang nakakaalam, no? Pero magkakaroon, may sisigaw, no? May trumpeta, tapos babalik ang Lord. Naintindihan mo ba? Tapos kukunin yung mapapangasawa, tama ba? Kukunin yung bride of Christ, tapos dadalhin sila. Sabi ho dito, yung paliwanag ng mga Jewish, hindi pa ho sa bahay niya dadalhin. Kundi meron pang isang tinatawag na wedding chamber na tinatawag. Na po? Na parang katulad rin ho natin, pagka bumalik si Jesus, sa totoo lang, hindi pa niya naman tayo dadalhin talaga sa heaven eh. O yung eternal heaven, ha?
na tinatawag. Yung new heavens and new earth, hindi niya pa tayo dadalhin doon. Dadalhin niya pa lang tayo sa isang lugar na kung saan doon yung consummation nga ho ng wedding ceremony na tinatawag. Naintindihan ho ba? So, yun po yung seremonya ho nila po doon. Na po, at katulad rin ho, sabi nga paliwanag ho nila dito, the church having been taken in secret are united as one with Christ in our resurrected bodies. Then after po noon, ng consummation na tinatawag or in the bridal chamber na dadalhin doon yung babaeng mapapangasawa, after po noon, may tinatawag po silang next ay yung the feast na tinatawag o pagpipista o piyesta. There is a wedding feast, sabi dito, no, asuda, that lasts 7 days. So imagine niyo, talagang very symbolic talaga lahat. No, kapag bumalik yung lalaki, dadalhin niya yung babae sa isang lugar, hindi pa sa bahay niya, pero magkakaroon na ng kainan, ng kasiyahan na, magkakaroon na ng pagpipista. Alam niyo, sabi ko nga ho last time, mas nagiging panatag po sa akin ang stand ng pre-tribulation rapture. Bukod sa mga talata ng Bible, bukod ho sa mga Jewish custom na nangyayari, mas malaki ho yung tsansa na darating ang Lord bago ho mag-tribulation. Naintindihan po ba? No, yung wedding feast ng kinakasal, 7 araw. Kung papaanong pagka tayo ho ay renapture ng Lord, dadali niya tayo sa isang temporary place na magkakaroon po ng wedding banquet na tinatawag. Dito ho sa lupa, yung mga maiiwan dito sa lupa na hindi makakasama sa rapture, sila ho yung daraan ng tribulation. Naintindihan mo ba? Sila ho yung daraan ng lahat ng pagpaparusa ng Diyos. At napakahirap po yun na magiging pamumuhay ho nila dito sa mundo. Yun na ho yung lalabas yung Antikristo, doon na ho lalabas yung totoo ho yun. Hindi ho yan conspiracy theory na may tataka ng 666. Hindi lang ho natin alam kung literal bang 666, pero tiyak meron hong pagtatatak na gagawin. Kasi very clear ang Bible, may tinatawag pong mark of the beast. Na pwersahin ang lahat ng taong maiiwan after ng rapture, tatatakan yung kanilang kamay at tatatakan yung kanilang noo. Pagka hindi sila nagpatatak, hindi sila makakakain, hindi sila makakabili, hindi sila makakapagtrabaho, walang makakapag-aral, walang makakapagnegosyo, walang makakapag-travel, hindi sila makakapagpa-ospital. Yun ho ang tinuturo ho ng Bible. Hindi ho yan conspiracy theory, totoo hong mangyayari po yan. Naintindihan po ba? At ito yung symbolic ng wedding feast. Na po, 7 araw na kainan at kasiyahan po. Doon po sa lugar ng lalaki pong ikakasal, lalaki at babaeng ikakasal. Na kung saan tayo rin ho ay ganoon din, magkakaroon po ng kasiyahan. Na po, doon po sa langit or temporary dwelling place. And afterwards, yan ho yung marriage na tinatawag. Sabihin nga natin, marriage. Yan, na kung saan po yung lalaki at babaeng kakasal ay sila na po ay after ho ng pagpipista o piyesta o kainan, saka pa lang ho dadalhin ng lalaki yung kanyang asawang babae dun sa bahay na ginawa niya. At ang sabi ho ng Jewish custom, sila ho ay magsasama na at wala nang makakapaghiwalay sa kanila. Naintindihan ho ba? It's also the same thing with us, mga kapatid. It's also the same thing with us. Kung papaano hong ang Panginoon, sabi ng Bible, hindi natin alam kung kailan ho siya babalik. Pero anytime pwede ho siyang bumalik. Naintindihan ho? At kapag bumalik siya, kukunin niya ho tayo ng mabilisan at dadalhin niya po tayo sa langit. Pero hindi pa ho yun yung new heavens and new earth. Hindi pa ho yung eternal dwelling place natin. Hindi pa ho yun yung bahay natin. At kung aaralin ho natin ng Bible, yun ho yung tinatawag na wedding banquet or even yung wedding o yung ceremony na tinatawag. Na kung saan ay meron pong awarding ceremony sa bawat mga anak po ng Diyos. Naintindihan po ba? Alam niyo po, mga kapatid, no, bakit ko ho tinuturo po ito? Bakit ko ho tinuturo po ito? Mag-e-end na ho tayo, wag ho kayong mag-alala. Magbibigay na lang ako ng ilang talata ho sa Bible.
Bakit ko tinuturo po ang mga bagay nito? Una, para higit ho nating maintindihan yung mga talata ho sa Bible na ito'y sa totoo lang nakakamangha yung salita ng Diyos. Hindi lang pala ito ordinaryong pangako ng Lord, hindi lang pala ito ordinaryong mga kaganapan, kundi lahat pala ito ay pahawang mga simbolismo ng lahat ng gagawin pa ng Panginoon dito sa mundo. Hanggang sa muli niyang pagbabalik. So in short, mga kapatid, kailangan ho natin pong maging handa. Kailangan ho natin maging handa. Kasi totoo hong babalik ang Panginoon. Hindi po ito haka-haka. Babalik ho siya. Tiyak na tiyak po ito. But the problem is, pakinggan niyo po ako mabuti. Ang problema po, marami po sa atin ang nakakabasa, nakakarinig, at naniniwala na talagang malapit nang dumating si Lord. Tama ho ba? Tama ho ba? Sino dito yung naniniwala? Pwede bang pakitaas yung kamay? Naniniwala ka na malapit talagang bumalik ang Panginoon? Ayan. Salamat ho sa kamay na yan. Salamat po. No? At marami rin hong tao sa ibang lugar na naniniwala. Kaya lang ang malaki hong problema, ito yung paalala ko po sa atin. Ito yung kailangan ho nating pakinggang mabuti. Kailangan hindi lang ho dapat tayo naniniwala sa turo ng Bible na malapit na siyang dumating. Kasi kung totoo ho tayong naniniwala, dapat ang pamumuhay po natin ay tumutugma na malapit na siya talagang bumalik. Ulitin ko po pakinggan niyo mabuti Kasi pwede tayong naniniwala. For example, naniniwala ako sa tithing. Pagka nagkalob ako, sabi ng pangako niya, ibabalik niya to ng siksik, liglig at umaapaw. Pero kung hindi natin ginagawa, hindi tayo totoong naniniwala. Tama mo ba? Hindi tayo totoong naniniwala hanggat hindi natin ginagawa. Masasabi mong pinaniniwalaan mo lang kung ginagawa mo. Diba? It's also the same thing. No, hindi ho sapat na naniniwala tayong malapit na siyang dumating hanggang isipan lang. Kailangan nagre-reflect ho ito sa ating pong pamumuhay. Sa ating pong commitment. Sa ating pong paglilingkuran. Sa ating pong pakikipagrelasyon sa Lord. Naniniwala tayong malapit na siyang dumating pero parang walang nagbabago sa ating buhay. Walang nagbabago sa ating paglilingkuran. Walang nagbabago sa ating commitment kay Lord. Naintindihan mo ba? Kasi sabi ho sa Book of Revelation, kapatid, sabi ho sa Book of Revelation, chapter 19, verses 7 to 9. Napakagandang paalala ho nito. Samahan niyo po ako sa pagbabasa ng mga talata pong ito. 1, 2, 3, go. Magalak kayo at magsaya. Luwalhatiin natin siya sapagkat sumapit na ang kasal ng kordero at inihanda na ng kasintahang babae ang kanyang sarili. At sinabi sa akin ng anghel, isulat mo ito, pinagpala ang mga inanyayahan sa kasal ng kordero, idunugtong pa niya. Ito ay tunay na mga salita ng Diyos. Pakibalik sa verse 7. So sabi dito talagang ang Bible, paulit-ulit, may kasalan nung mangyayari. May kasalan nung mangyayari. At gusto kong ibigay na paalala po sa atin dito, sabi ho dito, no? Luwalhatiin natin siya sapagkat sumapit na ang kasal ng kordero, si Jesus ho yan. No, yung Lamb of God, kordero, yan ho yun. Lamb of God. No, at inihanda na ng kasintahang babae ang kanyang sarili. Na po? Yung babaeng ikakasal, paulit-ulit kong ipapaalala, wala hong babaeng ikakasal na hindi niya ho pinaghandaan yung kasal niya. Tama ho ba? Walang babaeng kinasal na hindi ho naligo. Tama ho ba? Ni hindi ho nagpaganda, ni hindi ho nagpabango. No? Wala hong babaeng kinasal na pupunta sa kasal niya nakadamit pambahay, gula-gulanit, butas-butas, at lumang damit. Wala ho. Wala ho. Lahat ho ng babaeng kinakasal, nagpapaganda, naghahanda, at binibigay yung best niya. Sana ho kung naniniwala ho tayong malapit na siyang dumating at ikakasalo tayo sa Kanya, tanungin natin yung ating sarili, kamusta ho yung paghahanda ho natin na ginagawa? Kung sakali ho bang bumalik ho siya mamaya, ready na ho ba tayo? Sabi mo sa katabi mo, ready ka na ba, kapatid?
Sige, sabihin mo sa kabila, tanungin mo rin siya, handa ka na ba kapag dumating si Lord mamaya? Naintindihan po ba? Mga kapatid, kapag ikaw ho ay sa tingin mo kung sakaling darating mamaya si Lord, matataranta ka. Malamang hindi ka pa handa. Ulitin ko po. Kung sakali hong darating na si Lord mamayang gabi at magkukumahog ka, matataranta ka para gawin yung dapat mong hindi mo pa nagagawa. Kinalulungkot kong sabihin, baka hindi ka pa handa. Baka hindi ka pa handa. Kasi kung totoo kang handa, kung alam mong ginagawa mo yung dapat mong gawin na pagpapaganda, pag-aayos ng buhay, hindi ka matataranta. Hindi ka magkukumahog. Naintindihan mo ba? No? Kung alam mong darating si Lord, mamayang gabi hindi ka matutulog, magbabasa ka ng Bible. Kasi hindi mo pa nababasa yung Bible sa tanang pagiging Kristiyano mo. Magpupuyat ka na magbabasa na ako kasi darating na si Lord mamayang gabi o kaya bukas. Mga kapatid, hindi ka pa handa. Kinalulungkot ka po. Huwag mong lokohin ang sarili mo. Huwag mong lokohin ang sarili mo. Na po, kung darating na si Lord bukas o mamayang gabi, may schedule ka ngayon, pupunta ka ng SM, pupunta ka ng kung saan-saan, ika-cancel mo, mag-evangelize ka, mag-share ka, maglilingkuran ka, kapatid, baka hindi ka totoong naghahanda. Kasi kung totoong handa ka, sa totoo lang, wala kang babaguhin sa routines mo. Kasi very confident ka, ginagawa mo yung dapat mong gawin. Kung totoo kang handa. Naintindihan mo ba? Diba? Kung totoo kang handa, mamayang gabi, pag-uwi mo dito, saka ka palang makikipag-ayos sa kapatid mo, sa kaibigan mo, sa tatay mo, magulang mo. Bakit? Kasi ang tagal nyo nang magkaaway. Kapatid, baka hindi ka pa totoong handa. Naintindihan mo ba? Kung totoo kang kung iniisip mo handa ka, naku, maglilingkuran ako. Diba? Maglilinis ako ng church, ibibigay ko yung best ko. Kapatid, kaya hindi pa ho dumarating si Lord. Binibigyan niya pa tayo ng pagkakataon. Ibigyan niya pa tayo ng pagkakataon. At huwag ho natin kakalimutan, pagka dumating siya, yes, dadalhin niya tayo sa piling niya, pero tayo po ay huhukuman ng Diyos. Hindi ho ng kaligtasan, kundi ng kabutihang ginawa ho natin. Kaya po, yung isa pong talata sa Bible, in the book of 1 Corinthians chapter 3, na po, 1 Corinthians chapter 3 verses 12 to 15, sabi ho ng Biblia. Sabi ho dyan, may nagtatayo na gumagamit ng ginto, pilak o mamahaling bato. Mayroon namang gumagamit ng kahoy, damo o dayami. Makikilala ang uri ng gawa ng bawat isa sa araw ng paghuhukom. Sapagkat mahayag sa pamagitan ng apoy kung anong uri ang ginawa ng bawat isa. Verse 14, kung ang tinayo sa ibabaw ng pundasyon ay hindi masunog, tatanggap ng gantimpala ang nagtayo noon. Ngunit kung masunog naman, mawawalan siya ng gantimpala, gayon may maliligtas siya. Kaya lang ay para siyang nagdaan sa apoy. No? Gusto ko yung salitang kaya lang. Gusto ko yung salitang kaya lang. Alam niyo po, maraming pupunta ng langit, kaya lang, pwede kang totoong tumanggap kay Lord at sumampalataya, kaya lang, naintindihan mo ba? Sino na ho dito yung naka-attend ng graduation ceremony, di ba? Kung naka-attend ka o kaya ikaw graduate ka mismo, masarap graduate. Tama ho ba? Masarap graduate. Nakapagtapos ka eh. Pero mas masarap kung yung meron kang recognition na natanggap. Tama ho ba? Na-recognize ka ng school dahil sa pagpapagod mo, sa paghihirap mo. Alam niyo, it's also the same thing pagdating mo sa langit. May mga taong pupunta ng langit, yes, praise God. Kaya lang, maraming nasayang. Sana may reward sana kay Lord. Sana i-recognize sana ni Lord. Sana masasabihan sana ni Lord na, well done, my good and faithful servant. Kaya lang, baka nagsayang ng buhay, baka nagsayang ng oras, baka nagsayang ng talento, baka nagsayang ng panahon, kaya lang. Naintindihan po, kapatid.
No, bakit? Kasi tama yung sabi ho sa Bible. Pakibalikan nga po, kapatid, verse 12. Sabi doon, maraming Kristiyano parang nagtatayo ng bahay. Kaya lang yung ginagamit nilang pundasyon ay magkakaiba. May gumagamit na nagtatayo ng bahay, pamagitan ng ginto, pila, kung mamahaling bato. Pero meron namang gumagamit ng kahoy, damo o dayami. At ang sabi, ang problema ho dyan, verse 13, no, kapag ganyan yung ginamit mo, sabi sa araw ng paghuhukom. At tayo ho, yung after ho ng rapture, yun yung tinatawag na Bema Judgment. Uhukuman tayo ng Lord. Ulitin ko, yung Bema Judgment, iba ho sa White Throne Judgment. Ang White Throne Judgment, yun ho yung eternal destiny ng tao. Kung sa langit ba siya pupunta o sa impyerno. Pero ang Bema Judgment, ito po'y awarding ceremony sa lahat ng ginawa ng Kristiyano ng mga mananampalataya, lahat ng ginawa nila dito sa mundo, lahat ng paglilingkuran, lahat ng pagbibigay, lahat pagbabahagi ng mabuting balita, lahat ho ng mga bagay na spiritual na ginagawa ng natin dito sa mundo, tayo po'y pararangalan ng Diyos. Kaya lang, depende ho yan sa ginagawa ho natin dito. Bakit to? Kasi sa araw ho ng paghuhukom, sabi ho dyan, makikilala. Sa totoo lang, ito ho yung nakakatakot. Please, nakakatakot ho ito. Kasi pwedeng kahanga-hanga tayo sa paningin natin ng kapwa-tao dito sa mundo. Tama ho ba? Pwedeng nakaka-impress tayo, pwedeng sa tingin natin parang mahusay siya, mahusay yung tao na to. Pero yung totoong kahusayan, mapapakita ho yan sa araw ng paghuhukom. Kapag dumaan ho sa apoy ang lahat ng mga ginagawa ho natin dito sa mundo. The question is, kapag pinadaon na ba ng Diyos sa apoy lahat ng pagsasakripisyo at paglilingkur ang ginawa natin, masusunog ba lahat? Matutupok ba lahat? Bakit? Yung ginagawa mo ba ay yari sa kahoy, yari sa dayami, yari sa mga light materials? Baka wala hong matira kapag pinadaan ho sa apoy. Pero kapag lahat ng ginawa mo para sa Diyos, ginamitan mo ng mga ginto, mamahaling bato, talaga nagsakripisyo ka, doon katiyak na kahit padaanin yan sa apoy, meron at merong matitira dyan. In fact, madadalisay lahat ng mga gawain na ginawa mo sa Panginoon. Naintindihan po. Kaya sabi ho dyan, no? Sa araw ng paghukom, sapagkat mahayag sa pamagitan ng apoy kung anong uri ang ginawa ng bawat isa. Bawat isa ho ito. Hindi po ito per family. Hindi po ito per ministry. Hindi rin po ito lalo na per church. Naintindihan mo ba? Hindi ho ito per church. Hindi po per ministry. Hindi per family. Individual ho ito. Nahaharap ang bawat isa sa atin. Na po? At lahat ho ng ginawa ho nating paglilingkuran, pagpapagod para sa Diyos, paglalaan ng panahon para sa Lord, ay padadaanin niya sa apoy. Na po? Lalabas ho doon kung tama yung motibo natin o hindi. Kung napipilitan tayo o hindi sa lahat ng mga ginagawa nating paglilingkuran sa Diyos. Kung ginagawa ba natin to out of our love for God, lalabas ho doon balang araw. Naintindihan, no? Yun ho yung sabi ho dyan. Kaya pakibalikan nga po verse 14. Sabi ho ng Bible, kung ang tinayo sa ibabaw ng pandusyon ay hindi masunog, tatanggap ng gantimpala ang nagtayo noon. Wala na hong, ang sarap pong ma-recognize sa school, ang sarap pong ma-recognize ng teacher, ang sarap pong ma-recognize sa trabaho ng boss, ng supervisor, tama ho ba? Ang sarap ma-recognize ng mayor, lalo na kung presidente, tama ho ba? May mga taong gano'n. Pero wala na hong ibang sasarap pa na kung saan ang Diyos mismo ang magre-recognize sa bawat isa po sa atin. At bibigyan niya tayo ng gantimpala. Gusto kong sabihin sa inyo, gusto kong paalalahanan kayo. Kaya hindi pa dumarating si Lord, binibigyan niya pa tayo ng pagkakataon para dumating yung time, humarap tayo sa Kanya, magantimpalaan niya tayo. Lahat ng ginagawa niya hong pagsasakripisyo, paglilingkuran, pagbibigay dito sa simbahan, hindi niyo ho yan sa akin po ginagawa. Gusto ko lang pong i-clarify. Literally, lahat ng pagbibigay niyo dyan, hindi po yan sa akin napupunta. Literal ho yan. Naintindihan ho ba? Hindi ho yan. Lahat ho dito, lahat ho ng ginagawa nating paglilingkuran, pagsasakripisyo, pagkakaloob, ay ginagawa ho natin yan para kay Lord. Na po? Kaya po last passage, in the book of Matthew, sabi ho ni Jesus, book of Luke,
Book of Matthew nga, 6:19 to 21, nasa Luke rin ho kasi yan eh. Pwede ho bang tumayo ho tayong lahat po ngayon habang binabasa ho natin ang mga talata pong ito. At iniimbitahan ko na rin po yung worship team na tulungan po tayo sa pananambahan bago tayo manalangin. Basahin ho natin ng malakas ang talata pong ito. 1, 2, 3, go. Huwag kayong mag-impok ng mga kayamanan dito sa lupa. Dito'y may naninirang insekto at kalawang at may nakakapasok na magnanakaw. Sa halip, mag-impok kayo ng kayamanan sa langit. Dooy walang naninirang insekto at kalawang at walang nakakapasok na magnanakaw. Sapagkat kung saan naroroon ang inyong kayamanan, naroroon din ang inyong puso. Napakagandang paalala na si Lord ho mismo yung nagbigay ho ng paalala po sa atin. Mga kapatid, huwag niyo hong ma-misinterpret ang mga talata nito at huwag niyo rin hong ma-misinterpret yung gusto kong isabihin at iparating po sa atin po ngayon. Hindi ko sinasabing masama hong maging mayaman. Hindi ho kasalanang maging mayaman. Hindi ho masama. Malinaw ho ba yan? Hello? Hindi rin ho masama na mangarap na maging mayaman. Dapat lang. No, kasi nga ho, tama yung kasabihan na pinanganak kang mahirap dito sa mundo. Kung mamamatay kang mahirap, kasalanan mo na. Hindi mo kasalanang pinanganak kang mahirap, pero kasalanan na daw natin kung mamamatay tayong mahirap. Naintindihan po ba? Pero alam niyo po, ito ho yung napakagandang talata po ng Bible. Gaya ho nung na-share ko pong story po kaganina. Isa hong napakahirap na sitwasyon na maging mahirap po dito sa mundo. Pero ang isang nakakatakot pong mangyayari ay yung mahirap na tayo dito sa mundo, pagdating natin sa langit, mahirap pa tayo. Sana hindi ho. Sana hindi ho. O kaya naman, ang isa hong nakakatakot rin yung sitwasyon, pwedeng may mga taong sobrang yaman dito sa mundo. Magandang bahay, maraming sasakyan, maraming pera sa bangko, maraming negosyo, maraming pagkain. Pero pagdating sa langit, ang hirap pala. Nakatira pala sa barong-barong. Sana hindi ikaw yun. Naintindihan ba? No, kasi dito parang naiirlang ka na, di ba? Parang nakakahiya, di ba? Parang, kaya nga tayo minsan parang ang motivation, nakakahiya naman yung kapitbahay ko, ang ganda ng bahay, ako barong-barong. Tama ba? Gusto ko rin magkaroon ng magandang bahay. Gusto ko rin, kung meron siya, meron rin ako. Pero mas nakakahiya pagdating sa langit na, no, kasi sabi ho dito ng Bible, yung passage sa Bible, di ba? Ano sabi ng Bible? Mag-impok daw tayo ng kayamanan sa langit. Sa langit. Kasi pagdating sa langit, may mga tao dong maraming naimpok na kayamanan. Tama ho ba? Yun ang ibig sabihin nun. Pagdating sa langit, walang naipadalang kayamanan. Hindi nakapag-impok. Hindi nakapag-invest. Ulitin ko, hindi ho maging masamang mayaman dito sa lupa. Kung i-bless ka ni Lord, praise God. But the question is, saan mo ginagamit yung kayamanan mo? Saan mo inuubos yung pera mo? Diba? Saan mo dinadala yung kayamanan, sweldo mo? Hindi ho masamang magtabi para sa sarili, hindi ho masamang mag-ipon. Pero one of the reasons, isa po sa dahilan kung bakit tayo pinagpapala ng Diyos, para magkaroon tayo ng pagkakataong makapag-impok ng kayamanan sa langit. Kasi napaka-practical ng turo ni Jesus, di ba? Dito, bili ka ng mamahaling, di ba, cellphone. Di ba? Worth 50,000, 70,000. Mga iPhone, di ba? Isang laglag lang, sira na. Papagawa mo, gagastos ka ng 15,000, 20,000. Tama ho? O kaya mananakaw. Di ba totoo eh? No? Bahay, masisira, aanayin, kotse, kakalawangin. Lahat masisira dito sa mundo eh. Pero very clear ang sinasabi ng Bible. Lahat ng ginagawa natin para sa Diyos, para sa gawain ng Diyos, isa ho yung investment sa langit. Intindihan po? Pwede bang sabihin mo sa katabi mo, huwag kang matakot mag-invest kay Lord. Amen ba? Sabihin mo sa kanya, huwag kang matakot paglingkuran ng Diyos.
Sabihin mo pa uli sa katabi mo, huwag kang matakot magbigay ng buhay kay Lord. Sabihin mo sa kanya, isama mo na yung finances mo. Bigay mo kay Lord yan. Ay, hindi yan. Hindi ko sinasabing itodo-todo mo. Ulitin ko. Kasi kailangan lang mag-reflect tayo. Let's reflect, mga kapatid. Gusto ko kayong paalalanan ng salita ng Panginoon. Baka kasi sobra tayong abala. Ito yung pinupunto ko. Ito yung pinupoint ko. Pakinggan yung mabuti. Kasi naniniwala tayong darating na si Lord. Pero hindi nagre-reflect yung pamumuhay natin sa paniniwalang darating na nga ang Panginoon. Parang walang pagbabago. Kinakatamaran nating maglingkod para tayong hinihigit yung paan natin. Tama ba? Ayaw nating magsakripisyo, ayaw nating tumulong. Diba? Kahit ang Lord, pagdadamutan natin. Pero naniniwala tayong darating na si Lord. Ayaw nating magpatotoo, ayaw nating magbasa ng Bible, ayaw nating mag-pray, ayaw nating umattend na prayer meeting. Pero alam natin, sinishare pa natin, darating na si Lord, darating na si Lord. Let's give our best for God, mga kapatid. Naintindihan po, darating na ho talaga ang Panginoon. Malapit na ho siyang dumating. Huwag niyo hong ma-misinterpret, ha? Please, mga kabataan, darating na pa si Lord, tumigil na tayo ng pag-aaral. Mali, hindi. Hindi ho yan ang tinuturo ko, ha? Hindi ho yung tinuturo ng Biblia, mali ho yan. No, gawin mo pa rin, kaya nga, listen carefully. Magplano ka na parang darating si Lord 50 years from now. Make a plan, magplano ka. Pero mamuhay ka, mamuhay. Iba ho yung pagpaplano sa pamumuhay. Naintindihan mo? Ulitin ko, magplano ka na parang darating si Lord 20 years pa. No, 2050 pa, 2060 pa. Magplano ka, maggawa ka ng plan. Pero mamuhay ka araw-araw na parang mamaya na o bukas na darating si Lord. Malaki yung kaibahan nun. Naintindihan po? Pwede ho bang palakpakan po natin po yung Panginoon at atin po siyang sambahin? Hallelujah, Jesus. We worship you. We honor you. Sige, mas malakas na palakpak para po sa Panginoon. Hallelujah. Hallelujah, God. Jesus, we honor your name, God. We give you praise. We give you glory, Lord. Hallelujah. Hallelujah, Jesus. Yes, God. Yes, Lord. Jesus, we worship you. We worship your holy name, God. Yes, God. Yes, Lord. Maraming hadlang sa aking pagsunod at kadalas ay napapago. Di pa pipigil, patuloy na maglilingkod. Tangi kong mithiin na ikaw ay malugod. Kung kagalakan, ikaw ay aking paglilingkuran. Nahihirap
ang tunay na may-ari ng buhay na ito. Ano mang danasin ko, basta ikaw, Jesus. Ikaw ang gantimpala, buong kagalakan. Ikaw ay aking paglilingkuran. Nahihirapan man, kahit pa nasusugatan, kasangkapanin mo. Ikaw ang tunay na may-ari ng buhay na ito. Ano mang danasin ko, basta ikaw, Jesus. Ikaw ang gantimpala ko. Yes, ang tunay ikaw ang aming gantimpala ngayon. Hallelujah. Hallelujah, Lord. Hallelujah. Hallelujah. Kapatid, as we end in prayer, gusto ko lang po i-share po na alam ko some of us or most of us alam naman na kung paano ako naglingkod sa Panginoon. Na right after ko pong makapasa ng board exam nung pag-aaral ko po, na nag-decide ako, sabi ko, Lord, gusto kong ibigay yung buhay ko sa'yo. Handa akong talikuran yung pagiging mechanical engineer ko. Kahit yung mga klase ko noon sa Mapua, talagang takang-taka sila na bakit ako nagpastor. Kasi alam ko kung sino yung pinaglilingkuran ko. Alam ko kung kanino ko pagkakatiwala yung buhay ko. At gusto ko pong sabihin sa inyo, never po akong binigo ng Lord. Hindi ho madaling maglingkod. Totoo yung inawit natin. Most of the times, makakaramdam ka ng pagod, makakaramdam ka ng mga heartaches. Hindi ho puro saya, hindi ho puro smooth sailing ang maglingkuran. In fact, dito po sa church, kaya alam nyo, gusto kong sabihin sa inyo na hindi ho ako natatakot at hindi ako tumitigil na hamunin ang mga anak po ng Diyos na paglingkuran ng Lord. Kaya some of us dito, si Nika nga, di ba, na kakagraduate rin lang ng college pero nag-full-time siya. Ang dami rin ino-offer na trabaho, ang daming mga opportunities, no? Bata pa, no? So, marami ho dito sa church na hindi ako natatakot na, sige, maglingkod ka kay Lord, maglingkod mo ang Diyos. Kasi napatunayan ko sa buhay ko, napatunayan ko yung kabutihan ng Lord. At never akong pinabayaan, never akong iniwanan ng Diyos. Hindi ibig sabihin hindi kami nawawalan ng pera, hindi kami nagkakaproblema. Meron, part yun. Pero ang kagandahan ng pagkaalam mong ang Diyos ang pinaglilingkuran mo, alam mo yung assurance na hindi ka niya iiwanan. Kaya alam nyo, kahit ho dito sa church, marami ho dito sa church na sa totoo lang, kung magre-reklamo lang sila, ay marami yung pwedeng i-reklamo. Bakit? Kasi araw na lang ng linggo, yun na lang nga yung off eh. Panahon na lang nga ng paglalaba, ng paglilinis ng bahay, tama ba, ng pagpapahinga. Pero some of us, after ng trabaho, pupunta dito para mag-practice, para mag-prepare, para maglinis ng church. No po, para maglingkuran sa abot ng kanilang makakaya. At alam nyo, hindi ako natatakot. No? At kasi palagi kong rin-remind sila na, na-remind ang bawat isa na, huwag niyong iisipin sa akin nyo ginagawa yan kasi hindi ko kayo kayang bayaran. No, marami ho ditong naglilingkuran sa church. Sa totoo lang, voluntarily talaga. Walang bayad. Wala akong bayad. Lahat ng pagsasakripisyo at paglilingkuran po dito sa church. Yung mga full-time lang talaga, yung may allowance lang at katitig na allowance, so yun natatanggap nila. Comparing kung magtatrabaho sila sa labas. Naintindihan mo ba? Comparing. Hindi. So, ang paglilingkuran ay hindi ho pinagkakakitaan. Dito, lalo na dito sa lupa. Pero one thing for sure, gusto kong sabihin sa inyo.
Ulitin ko, lahat ng gagawin niyong pagsasakripisyo para sa Panginoon, para sa gawain niya, hindi man maibalik ng church na to, hindi ko man maibalik sa inyo. Tiyak na tiyak pagdating ho nyo ng langit, ang Diyos ho mismo magbabalik ho niyan sa inyo. Naintindihan ho ba? Minsan, makakarinig ka ng anong mga salita din. Naku, puro ka na lang church, puro ka na. Ano bang napapala mo dyan? Na maraming pagkukutya, maraming mga salita. Na lalo kang maghihirap dyan, maghihirap pamilya mo dyan, hindi ka naman yayaman dyan. Huwag mo silang pansinin, kapatid. Huwag mo silang pansinin. Ano po? Basta ang mahalaga, makakatiyak ka pagdating mo sa langit, mayaman ka sa paningin ng Diyos. Ang Lord mismo magagantimpala sa'yo. Kasi ang isang napakahirap na kalalagayan, pwedeng yumaman ka dito sa langit at dito sa lupa, pero pagdating mo na langit, eh, mahirap ka pala. Naintindihan mo? Ako hindi ko sinasabing hindi ako nangangarap magkaroon ng sariling bahay dito sa lupa. Pero kung hindi loobin ng Lord, okay lang. Na wala akong sariling bahay, okay lang. Kasi alam ko, pagdating ko sa langit, may sarili akong bahay doon. At mas maganda. Naintindihan mo ba? Nasusundan mo. Hindi ko ibig sabihin wala akong pangarap. May pangarap po ako. Kaya lang kung hindi ipahintulot ng Lord, okay lang. Hindi ako magtatampo sa Diyos. Kasi alam ko lahat ng pagsasakripisyo ko, gagantimpalaan ako ng Lord balang araw. Naintindihan po? Naintindihan mo ba? Kaya muli, mga kapatid, huwag ho tayong matakot maglingkuran sa Diyos. Huwag ho tayong matakot na ibigay yung pinakamainam, yung best para kay Lord. Kasi lalo na't alam nating malapit na siyang bumalik. Ulitin ko, God is giving us the opportunity na maibigay pa natin yung best natin sa Kanya. Mga kabataan, lalo na lang dito, huwag mong sayangin ang buhay mo, kapatid. Huwag mong sasayangin ang buhay mo. Huwag mong sasayangin yung lakas mo, yung talento mo. Huwag mong ubusin sa mga walang kwentang bagay. Ilaan mo yan para kay Lord. Pagka inilaan mo yan para sa Diyos, makakatiya ka ng gantimpala, ng pagpapala, ng kapangyarihan ng Diyos. At hindi mo yan pagsisisihan. Ilang taon na ako naglilingkod kay Lord. At never po ako nagsisi. Nag-full-time ako magpastor at the age of 24. 24 years old ako. Binigay ko at sinuko ko yung buong buhay ko sa Panginoon. Pinagkatiwala ko yung buhay ko. Maging kinabukasan ko, maging pamilya ko, maging mga anak ko, pinagkatiwala ko sila sa Diyos. At never akong binigo ng Lord. Naintindihan po ba? Tayo pong lahat ay yumuko. Taas po natin yung kamay natin sa Panginoon sa ating pong pananalangin. Lord, salamat po. Salamat po, Panginoon, sa iyong mga salita at mga paalala po sa amin. Salamat po sa paalala na muli po kayong babalik, Panginoon. And Lord, salamat rin sa binibigay niyong pagkakataon sa amin upang, Lord, maibigay pa namin, inawit namin, maibigay pa namin yung pinakamainam namin sa iyo. Tulungan niyo po kami, Ama, na, Lord, paglingkuran kayo ng lubos, na yung hindi napipilitan, Panginoon, bagos maibigay namin yung pinaka-best namin para po sa inyo, Father. Lord, I pray, God, abutin niyo po ang mga kamay na ito, O Diyos. Ano man po yung pinagkatiwala niyo sa kanilang buhay, talento, oras, posisyon, impluensya, maging kayamanan. Father, I pray, Lord, tulungan niyo sila na maging investment po nila ito para po sa inyong kaharian, Panginoon. Patuloy kayong tumawag, O Diyos, ng mga tao, mga anak niyo na maglilingkuran sa inyo ng tapat. Lalo na po yung mga kabataan nandito, Lord. Father, we specifically pray for them, God. Lord, hamunin niyo po ang mga kabataang nandito, Ama, na magbigay ng buhay sa inyo, maglingkuran sa inyo, O Diyos. Lord, continually assure them of your love, of your power, Lord. Of your presence, O God. Maging mga magulang, tatay at nanay na nandito. Ano man yung mga pinagkatiwala niyo po sa amin, Panginoon, tulungan niyo po kami na maibalik po namin po ito sa inyo. Salamat po. Salamat at nawa nga po, Lord. Tulungan niyo po kami, Lord, sa panalangin namin na maging handa kami palagi sa inyong muling pagbabalik, Lord. Huwag kaming tutulog-tulog, huwag kaming tatamad-tamad, O Diyos.
Continually remind us, Lord. Bigyan mo kami ng kasipagan, O Diyos, sa paglilingkuran. Lalo na sa mga spiritual na bagay, Lord. Tulungan nyo kaming palagi magbasa ng Bible, manalangin, dumalo ng mga gawain, O Diyos. Magpatotoo, lalo na, Panginoon. At patuloy nyo kaming gamitin, Lord, sa paghahayag ng mabuting balita ng kaligtasan. Saan nyo man kami dinadala, sa paaralan man, sa opisina man, sa komunidad na aming tinitirhan, sa mga kaibigan namin, kamag-anak namin. Father, Lord, give us the boldness coming from you, Lord. Salamat po, O Diyos, sa iyong mga paalala. Hayaan nyo nga po ang iyong mga salita ay palagi po naming Lord, ma-remind kami, maisapamuhay namin. Tumimo po ito at maitanim po ito sa puso't isipan namin. Tumubo po ito at mamunga, Panginoon. Huwag niyong hayaang nakawin ng demonyo ang bawat salita niyo na amin pong napakinggan, Panginoon. Maalala namin ito palagi, Diyos. Salamat po, Lord. Maingat namin binabalik ang lahat ng pagpupuri, pasasalamat at pagsamba. Ito ang aming pong panalangin sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen, amen. Palakpakan po natin po yung Panginoon.